Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ipatuloy po natin yung ating live consultation sa ating clinic. No? Nandito po tayo sa clinic at meron tayong pasyente na ilang taon na po siya? Pila edad niya? 7 years old. 7 years old. Ano sa problema niya? Ubo niya, suka. Ubo. Alin nag-una? Ubo o yung suka? Ubo, tapos suka. Ilan araw na po yung ubo niya? Almost 3 to 4 days. Ubo niya 3 to 4 days. Ang suka niya ilan araw na? Same. Hindi ba nauna yung ubo niya? Una yung ubo. Oh, so tapos, hindi na 3 to 4 days kasi same. Kung 3 to 4 days yung ubo niya, nakailan araw na kung 3 to 4 days yung suka niya at sabi niyo na nauna pa yung ubo, so ilan araw na po yung ubo niya? Malamang sobra pa sa 4 days. Tama po ba? Mga ilan araw na po yung ubo niya? 5 days. So nauna yung ubo. Lumalala po ba yung ubo niya? Hindi naman. Yung bang ubo niya mabilang lang or paminsan-minsan Minsan lang, lang. hindi naman po oras-oras Yung pagkatapos ng yung pagkatapos ng kain, mag-ubo siya. ubo. Tapos, malaman po ba yung ubo niya? Kanang paka ba? Malaman? May plema po ba? Marunong ba ilabas yung marunong? Ano pong kulay ng yung ubo niya? Yung plema pala niya. Puti. Puti. Hindi naman po yellow? Ay, hindi naman. Hindi po green? Hindi. May sipon po siya? Meron. May sipon siya. Hindi po siya nagtatae ng Hindi LBM? Hindi naman. Okay. Nakailang beses siya magsuka kung 3 to 4 days. So average sa isang Pagkatapos ng pagkain. kain. Siguro mauna po yung ubo niya tapos magsuka siya. Mm-hmm. Hindi lang yung pagkatapos kumain tapos kahit hindi siya nag-ubo, bigla lang ganun. Hindi. Mauna talaga yung ubo niya. Yung tiyan niya. Sakit ng tiyan niya. Ayun. Minsan, pag mag-ubo, suka. Ganun po ba? Pero hindi po siya nag-LPM or nagtatae. Hindi. Okay. So, ano pong nainom niyang gamot? Ano lang, yung temporal lang. Temporal yung sa lagnat niya. Hindi kayo nag-self-medicate ng gamot para sa kaniyang ubo? Hindi mo na. Okay. Consult mo na kami dito. How about may lagnat po siya? Wala. Ngayon, almost parang wala na. Almost parang wala na. Ibig sabihin, sa umpisa, may lagnat siya. Mayroong lagnat siya sa umpisa. Ano yan? Nagsabay po sa ubo niya. Yung unang araw ng ubo niya, nagsabay talaga. Oo. So, maaaring may infection siya. No? At since nauna yung ubo kaysa yung suka, so maaaring yung infection niya ay dahil sa ubo niya. Sa ngayon nga pag mag-ubo siya malaman masyado, no? Yes. Although pakinggan ko pa yung baga niya pagkatapos ng interview na tinatawag natin na history taking. Napaka-importante kasi ang history taking, no? Kasi dito malaman na natin 60% of the times kung ano na po yung sakit ng pasyente para hindi na po tayo mag-request ng mga laboratory test na dagdag lang po sa gastos katulad ng CBC, chest x-ray, no? Sa experience po natin, out of 100 patients po, 3 lang yata ang pinapa-CBC ko or 3 lang yata ang pinapa-chest x-ray ko, no? Para makakatipid po yung pasyente. Okay? Kasi kailangan talaga ng face-to-face consultation, na. Okay? Ilang beses ko na sinabi na ang online consultation ay bawal po sa akin yan. Hindi po yan ethical. Okay? Kasi hindi natin ma-diagnose ng mabuti kung hindi natin ma-examine ang pasyente, which is the second part, no, of our consultation. Kasi yung unang part, tanong, sagot, yung history taking. Ang second part, yung PE. Pakinggan ko po natin yung baga niya. Okay. So, sa kwento pa lang, malamang yung suka niya ay hindi po dahil meron siyang ibang problema sa bituka. Lalo pag hindi ito sinundan ng LBM. Kasi minsan, pag nakakain siya ng marumi or nakainom siya ng marumi, contaminated food and water, sa umpisa, syempre yung suka. Then mamaya, magtatae na siya. Kasi sa umpisa, yung microbe nasa bituka, nasa stomach. Automatic,
isuka niya. Okay, ganyan kagaling ang ating Panginoon. Kasi pag meron tayong nakain na contaminated food or nakainom tayo ng contaminated water, automatic mag-react agad yung stomach, no? Ganyan ang paggawa ng Panginoon sa ating stomach para dyan pa lang sa stomach ay ilabas na ng pasyente yung mikrobyo. Okay? Kahit ayaw pa natin yung suka, pero alam po ninyo, yung pagsuka, pabor po yan sa tao. Kasi number one, ilabas na kaagad ng stomach yung mikrobyo. Pangalawa, para alam ng tatay, for example, na may sakit ang bata. So, kung problema sa bituka dahil nakainom po siya ng contaminated water or nakakain po siya ng contaminated food, sundan kaagad dito ng pagtatae. Sa kanya naman, 3 to 4 days ng suka, hindi pa siya nagtatae. So, malamang out na po yung infection ng bituka dahil sa nakainom ng contaminated water or nakakain ng contaminated food. So, concentrate na po tayo sa pag-ubo niya. No? Okay, automatic kasi pag ginamot natin yung pag-ubo niya, automatic mawala na yung pagsuka ng pasyente. Kasi pwede dahil sa pag-ubo, kaya po nasusuka or makasuka or sumuka yung pasyente. Dahil sa pag-ubo, ma-irritate po yung lalamunan, syempre, di ba? Sa pag-ubo. Nandun po yung tinatawag natin na vomiting reflex, no? Or gag reflex. Dahil na-irritate yung lalamunan, magpapadala ng signal sa vomiting center sa brain. Pagdating sa brain naman, yung signal, babalik sa lalamunan, yung muscle, yun po ang nagpapasuka sa pasyente. Okay? So, pag inalis natin yung pag-ubo, malamang mawala na po yung gag reflex or vomiting reflex, malamang automatic, okay, mawawala na yung pagsuka. Hindi na po kailangan na magbigay tayo ng gamot para sa suka katulad ng domperidone or metoclopramide. Dagdag na naman na gastos yan. Okay, sa practice po natin, ginagamot po natin yung dahilan, hindi po yung anong pong reklamo ng pasyente. No? Okay? Suka, bigyan ka agad ng gamot para sa suka. Hindi po tayo ganyan. Kailangan sa history taking, tanungin natin, ano kaya ang dahilan ng pagsuka? Ito po ay dahil sa may problema talaga siya sa bituka or dahil lang po ito sa ubo. At sinabi ko na po, malamang hindi po ito sa bituka, sa ubo po niya. Okay? Pero, natanong ko po yung pasyente, o yung tatay pala ang nagsagot, na sumuka daw siya dahil sumakit yung sikmura niya. So, maaring pwede rin, no? Dahil sa kanyang gastritis or hyperacidity. Because I'm sure na wala na masyado siyang ganang kumain, no? Lately, no? Kaya nagkakaroon siya ng hyperacidity, nagagalit yung bituka, pwede mag-contract yan at pwede yun ang nagpapasuka. So, pwede tayo magdagdag ng gamot para sa sakit sa tiyan, na yun po ang dahilan sa pagsuka. Imbis ang ibibigay natin na gamot yung para sa suka, which is domperidone or metoclopramide, hindi po natin ibigay yan. Kasi ang gamotin natin, hindi po yung pagsuka, kundi yung dahilan sa pagsuka, which is sakit sa sikmura. Okay, so ipakalma po natin yung sikmura, magbigay po tayo ng dicyclovirin syrup, 4 ml 3 times a day for 4 days. At saka syempre, ang pinaka number 1 dahilan sa kanyang pagsuka, which is ubo. Okay? Ang ubo niya, dahil po sa malamang infection, kasi nag-umpisa ito may lagnat. Kung virus lang ng dahilan ng ubo niya, after 3 days, wala na yung ubo pero hanggang ngayon may ubo pa rin mo. So malamang hindi ito virus. No? Baka po, bacteria. Okay? At baka, pag pinabayaan natin yung bacteria na nasa baga niya, for example, babalik naman yung pangalawang lagnat niya, dun, delikado na. Kasi ang ibig sabihin ng pangalawang lagnat ay nakarating na po yung mikrobyo, nakatawid na po yung mikrobyo galing sa baga na nandun po yung umpisa sa infection, nakatawid na po papuntang dugo. Kaya po, bumalik yung lagnat niya. So, malamang yung pagsuka niya ay dahil po rin sa kaniyang pag-ubo. So, as I've said, okay, hindi po natin bigyan ng gamot para sa suka. Bigyan po natin siya ng gamot
kung ano yung dahilan sa suka, which is, of course, dahil sa kanyang ubo. At hindi po tayo mahilig magbigay ng gamot para sa ubo, katulad ng Robitussin, Solmux, Carbocisteine, Ambroxol. Naku, dagdag gastos lang po yan. Ang ibibigay natin ng gamot, hindi lang po para sa ubo, kundi para sa dahilan ng ubo. At ang dahilan nga, malamang po dahil po meron siyang infection sa kanyang baga na tinatawag natin na pneumonia or pulmonia. Anyway, pakinggan ko po yung baga niya pagkatapos dito. At kung may marinig po tayo ng problema sa baga niya, sa pag-examine, na hindi natin magawa sa online consultation, bigyan po natin siya ng antibiotic katulad ng Cephalexin, 250 mg per 5 ml suspension. Pwede na po sa kanya 10 ml 3 times a day for 7 days. At para kumalma yung ubo niya, para maging maluwang yung daanan ng hangin niya, para mas mabilis lumabas yung plema niya, dagdagan po natin ng salbutamol syrup, 4 ml 3 times a day for 5 days. At syempre, dagdagan po natin yung dicyclovirin kasi sabi ng tatay na nagreklamo daw masakit ang kanyang sikmura kaya sumuka siya. So, ipakalma natin po kanyang sikmura sa pagbigay ng dicyclovirin syrup, 4 ml 3 times a day for 3 days. At ang pinaka-importante sa lahat, kailangan matulog ng maaga, okay, huwag mapagod, at pag babalik na po yung kanyang ganang kain, kumain na ng maayos, sapat yung pagkain, huwag pumili ng pagkain. Maraming salamat po.